Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Gimbal. At syempre sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Ako nga pala si Tristan. Nasa late 40s na ako at ngayon ay kasalukuyang nakatira dito sa Maynila. Pero bago ako napadpad dito, sa probinsya muna ako tumira na matagal na panahon. Doon ako bumuo ng pamilya kasama ang dati kong asawang si Lenny. Oo, ex-wife ko na siya ngayon. Pero syempre, may komunikasyon pa rin kami para sa anak naming nasa high school na. Alam mo na, obligasyon ko pa rin yon. Sinusuportahan ko ang anak namin. Nakilala ko si Lenny sa isang factory na pinagtatrabahuhan ko dati. Isa siya sa mga nagre-repack ng mga produkto namin. Hindi ko na babanggitin kung anong company yon. Baka kasi makasuhan pa ako saka for privacy na rin. Pero seryoso, Sir Gimbal. Unang kita ko pa lang kay Lenny, tinamaan na agad ako eh. Lahat ng babae na nakilala ko parang nawala. Hindi sa pagmamayabang, pero noong kabataan ko at sa itsura ko ngayon, aminado ako, Sir Gimbal, maraming babaeng nagpe-first move sa akin. May mga nagpaparamdam, may mga diretsong nagyayaya. Ewan ko ba, baka karisma lang talaga o sadyang malakas lang ang apil ko. Pero itong si Lenny, ibang klase, Sir Gimbal. Tahimik, mahinhin. Galing siya sa probinsya kaya dalagang Pilipina. Hindi mo siya makikitang naglalandi o lumalapit sa ibang lalaki. Siya lang ang babaeng kaya akong hindian. Kaya niligawan ko agad siya kahit hindi pa kami ganoong ka-close. Ang kaso, gusto raw niya. Ligawan ko muna ang mga magulang niya. Aba, Sir Gimbal, 5 hours ang biyahe papunta sa kanila, sa kanilang probinsya. Paano na ang trabaho ko kung aaraw-arawin ko yon? Baka mawalan ako ng trabaho. Kaya sabi ko, sisimulan ko na ang panliligaw sa kanya habang hindi pa kami nakakapunta sa kanila. Araw-araw ko siyang inaaya kumain. Minsan, merienda lang. Minsan, fast food. At kapag may extra budget ako, binibigyan ko pa ng bulaklak. Sa totoo lang, gusto ko siyang mapasagot agad. Isang taon na rin kasi akong umaaligid. Kaya one time, habang kumakain kami, tinanong ko na siya. Lenny, kailan mo ba ako sasagutin? Isang taon na rin akong nanliligaw sa'yo. Bago kita sagutin, pwede bang ipakilala muna kita kay inay? Medyo stricta kasi siya. Ayaw niya na sumasama ako kahit kanino lang. Gusto ko sanang makilala ka muna nila. Promise ko sa'yo, once na nakilala ka nila, sasagutin na kita. O sige, bukas makalawa sa day off natin. Puntahan na natin ang mga magulang mo. Agad-agad. Alam mo, Sir Gimbal, habang pinapatagal ni Lenny yung panliligaw ko, medyo naiinip na rin ako. Aminin na natin, lalaki ako saka madali talaga akong matukso. Ako pa, sanay sa may chicks palagi. Kaya habang nililigawan ko si Lenny, meron akong naging textmate. Hanggang textmate lang naman talaga. Lalaki lang ako, madaling matukso. Hindi ko nilalahat, pero ako kasi nasanay na may babaeng laging available para sa akin. Babaero kung babaero, pero totoo lang yan. Yung mga uso dati, text clan, may mga codename pa.
Doon ko nakilala si Shy Princess. Hindi niya alam na may nililigawan akong iba. Ang sabi ko sa kanya, single ako. Totoo naman, hindi pa naman ako sinasagot ni Lenny. Saka masaya naman siyang kausap kaya parang nangihinayang akong bitawan siya once nasagutin ako ni Lenny. Dumating ang araw na nagpunta kami sa bahay nila Lenny. Kinabahan ako, Sir Gimbal. Hindi dahil guilty ako, kung hindi dahil hindi ko alam kung anong klaseng interrogation ang mangyayari. Pagdating namin, sinalubong kami ng mga magulang niya. Nagmano kaagad ako. At yun na nga, tama ako. Nagsimula na agad silang magtanong pero kunyari chill lang ako. Magandang umaga ho. Ako po si Tristan. Nililigawan ko po ang anak nyo. Ano bang plano mo sa anak ko? Ho? Mukhang hindi ka pa sigurado, iho. Alam mo bang nag-iisang anak naming babae si Lenny? Lahat ng lalaki natatakot na ligawan siya. Pero ikaw, nagpakilala ka pa talaga. Kaya gusto naming malaman kung seryoso ka ba. Papakasalan ko ho siya. Ang totoo, Sir Gimbal, ang tapang kong humarap sa mga magulang ng nililigawan ko. Tapos ang tapang kong sabihin na handa akong pakasalan ng anak nila. Nakot of guard lang ako noon. Kasi sa kanila, hindi uso yung mga boyfriend muna ng matagal bago ipakasal. Paniniwala nila, once na binahay ng iyong babae, kasal agad. Old school ika nga. Ako, hindi pa nga akong handang magsettle. Gusto ko pa sanang mag-enjoy. Pero dahil nagpakita na ako ng intensyon ko, wala nang atrasan. Pwede mo namang itigil ang pangliligaw kung hindi ka sigurado. Malinis ho ang intensyon ko sa anak nyo. Habang sinasabi ko yon, hinahawakan ko ang kamay ni Lenny. Pero sa loob-loob ko, kinakabahan talaga ako. Lalo na nang mapansin ko yung itak na nakapatong sa gilid. Parang nasa pelikula lang ako, kaya kahit gusto ko pang umatras, wala na. Tinuloy ko na lang. Pagkalabas namin ng bahay nila Lenny, tumunog yung cellphone ko. Si Shy Princess na naman ang nag-message. Nangangamusta. Gusto raw makipagkita sa akin. Hindi ko alam kung taga saan siya pero umasa akong malapit lang. Gusto ko rin siyang makilala noon pa. Iba rin kasi ang kilig kapag may kachat kang anonymous. Parang may sikreto kang tinatago na hindi alam ng iba. Small world talaga, Sir Gimbal. Akalain mo yon. Si Shy Princess pala. Kabarangay lang nila Lenny at napag-alaman kong kaibigan niya rin pala. Kahit sino siguro mai-excite. Kaya ang naisip ko, what if hitting two birds with one stone? Siguro, iniisip nyo, babaero ako. Totoo naman. Pero pakinggan nyo muna yung side ko. 3 araw pa lang ako sa bahay nila Lenny pero parang tanggap na agad ako ng buong pamilya. Nakangiti palagi si nanay. Laging may extra ulam sa hapag si tatay. Bihira na lang akong sermonan. Parang tuwang-tuwa sila sa akin. Sabi pa nga nila, maganda raw ang lahi ko. Totoo naman. Sa mukhang to. Plus, maganda pa ang katawan ko. Kaya hindi ko rin sila masisisi kung believe agad sila. Pasensya na kung mayayabangan man kayo sa
confession ko. Anak, bakit hindi na lang kayo dito tumira? Okay naman si Tristan. Pwede kayong maghanap ng trabaho rito. Mas malapit kayo sa amin at mababantayan mo pa kami. Tumatanda na rin kami. Tahimik lang ako habang nakikinig sa suhestyon ng nanay ni Lenny. Maganda rin naman yung suggestion niya. Isa pa, nandito si Shy Princess. Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip. Pwede naman, Nay. Pero pag-uusapan muna namin ni Tristan. Lalo na at may naiwan kaming trabaho sa Maynila. Huwag na natin paghintayin yung magulang mo, Lenny. Sa akin, ayos lang. Mas tahimik dito sa probinsya nyo kumpara sa Maynila na puro tao at mausok pa. Sigurado ka ba, Tristan? Oo naman. Saka, di ba sasagutin mo rin naman ako? Tumayo si Lenny mula sa pagkakaupo. Lumapit siya sa akin at marahang hinawakan ang kamay ko. Sinasagot na kita, Tristan. Ayun, sinagot niya ako sa harap mismo ng mga magulang niya. Siyempre, masaya ako. Sino bang hindi? Pero kahit kami na at kahit nakatira na ako sa bahay nila, magkaiba pa rin kami ng kwarto ni Lenny. Mahigpit kasi ang mga magulang niya. Sabi nila, pwede lang kaming magsama sa iisang kwarto kapag kasal na kami. Sobrang conservative, Sir Gimbal. Pero alam mo naman ako, makulit, laking Maynila. Sanay sa setup na kahit sinong babae, pwede mong tabihan sa gabi. Kaya gumawa ako ng paraan para makasama siya kahit sandali lang. Isang gabi, maingat akong lumabas ng kwarto ko. Dahan-dahan akong tumungo sa kwarto ni Lenny. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog ng kuliglig sa labas at tiktak ng orasan ang naririnig ko. Pagdating ko sa pinto ng kwarto niya, marahan akong pumasok dahil wala namang lock. Mabilis akong nakapasok. Pumasok ako at lumapit sa kama niya. Lenny. Maingat kong binulungan habang marahang niyuyugyug ang balikat niya. Nagising agad si Lenny. Napamulagat at napaupo sa kama. Tristan, anong ginagawa mo dito? Baka mahuli ka ni Itay. Baka kung ano pang gawin sa'yo. Lenny, kailan mo ba ako pagbibigyan? Mahal naman kita. Sigurado ako sa'yo. Tumingin siya sa akin. Halata ang kaba at pag-ialinlangan sa mga mata niya. Tumigil sandali ang mundo ko. Hindi naman ako nagmamadali pero sana kahit isang beses lang, pagbigyan niya ako. Hindi pa ako ready. Sana maintindihan mo ako. Gusto ko, kasal muna. Bumalik ka na sa kwarto mo, Tristan. Baka kung ano pa isipin nila Inay at Itay. Ramdam ko ang pagtanggi niya, Sir Gimbal. Pero mas ramdam ko rin ang paggalang niya sa sarili. Sa prinsipyo niya. Hindi ako sanay sa ganito. Pero hindi ko rin siya pinilit. Sino ba naman ako para mamilit ng babae, Sir Gimbal? Nire-respeto ko ang desisyon niya. Biglang bumangon si tatay at lumabas. Maaga raw talaga siyang nagigising. Madaling araw pa lang ay nagkakape na. Ang problema, kurtina lang ang nagsisilbing pinto ng kwarto ni Lenny. Isang silip lang. Yari na ako at ayun na nga. Sumilip na si tatay. Napatingin siya diretso sa loob. Agad siyang lumapit sa akin. Ang kapal ng mukha mo, Tristan. Hindi pa kayo mag-asawa.
tandaan mo yan. Bawal muna kayo magtabi pero sa ginawa mo, magpakasal na kayo agad. Nakakahiya sa buong baryo. Napabangon ako sa kama. Nataranta talaga ako. Si nanay, nabulabog din at dali-daling umawat sa galit na asawa niya. Kasalanan ko naman pero grabe pala ang culture nila dito. Na tetes talaga ako, Sir Gimbal. Mali ho kayo ng iniisip. Nagkukwentuhan lang po kami ni Lenny. Wala pong nangyaring masama. Pero nakita kong kinuha ni tatay ang itak sa sulok. Nanginginig ako sa takot, Sir Gimbal. Tinutok niya sa akin. Parang nag-iba si tatay. Grabe talaga ang galit niya. Buti na lang at umawat si inay. At napakalma siya kahit papaano. Hindi ako naniniwala. Pakasalan mo ang anak ko. Nakakahiya kayo sa buong baryo. Dahil sa sobrang kaba at gulat, napalunok ako ng ilang beses. Pero kahit sinong lalaki siguro sa posisyon ko, mapapa-oo talaga. Umagang-umaga, pinagpawisan ako. Papakasalan ko si Lenny. Pinakalma ni nanay si tatay. Sa isang iglap parang naplano agad ang lahat. Sobrang sabik sila pero kamusta naman ako? Isang linggo lang ang lumipas. Kasal na kami ni Lenny. Sobrang bilis. Wala kaming ipon. Walang sariling bahay. Pero tinustusan ng mga magulang niya lahat ng kailangan. Ibinenta ang isa sa kanilang lupain. Kahit papano ay naramdaman kong espesyal ako dahil handa talaga silang magbenta ng lupa para sa kasal namin at kahit wala akong ginastos ay okay lang sa kanila. Ang sabi, bumawi na lang raw ako pag nagkaanak na kami. Pagkatapos ng kasal namin, hawak-hawak ko pa rin ang cellphone ko. Nakikipag-text ako kay Shy Princess. Hindi niya alam na kinasal na ako. Ang alam niya, single pa rin ako. Gusto ko sanang bumukod. Pero dahil wala pa akong trabaho, napilitan akong makitira sa bahay ni na Lenny. Sa simula, okay naman. Mabait sila. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na minamata ako ni inay. Ramdam kong iba ang tingin niya sa akin. Lalo na at wala pa akong naiaambag sa bahay pero iyon naman ang gusto nila. Ang hirap talagang manirahan sa bahay na hindi mo pag-aari, Sir Gimbal. Kaya nagdesisyon akong maghanap ng trabaho. At ang naging sandalan ko, walang iba kung hindi si Shy Princess. Siya lang yung nakakausap ko. Siya lang yung nakakaintindi ng hinaing ko. At sa totoo lang, nakuha ko na rin naman yung gusto ko kay Lenny. Ako ang nakauna. Ako ang unang boyfriend. Ako ang naging asawa. Pero hindi ko maiiwasang ikumpara siya sa iba. Boring siya sa kama, Sir Gimbal. Pasensya na sa word. Walang thrill. Lagi na lang siyang pagod kapag aayain ko. Hindi ko alam kung normal lang sa kanya. Iniisip kong gusto niya talagang maging masaya ako. Sana kahit papaano ay mag-practice man sana siya. Dahil isa yun sa responsibilidad niya bilang asawa ko. Buti na lang at may sinasandalan ako. Tinulungan ako ni Shy Princess maghanap ng trabaho. Akala ni Lenny ang katext ko ay ang pamilya ko dahil iyon ang lagi kong sinasabi. Pero hindi. Si Shy Princess yun. Siya ang tumulong sa akin para makapasok ako sa construction.
Siya ang dahilan kung bakit kahit papaano ay may kinikita ako at kahit papaano ay may naiaambag na ako sa bahay. Doon ko siya unang nakita, sa mismong site. Maganda siya at makinis. May trabaho. Head turner talaga, Sir Gimbal. Pero mas maganda pa rin naman ang asawa ko. Iyon nga lang, Sir Gimbal. Nang makita niya ako, nabigla rin siya. Kasi doon niya nalaman kung sino talaga ako. Ikaw pala ang napangasawa ni Lenny. Akala ko ba single ka? Iisa lang ang tumakbo sa isip ko noon. Sayang. Sayang at hindi ko na itago ng mas matagal ang pagkatao ko. Iniisip ko kasi na kapag hindi niya alam ang totoo, baka mas madali akong makalusot. Baka mas mapalapit kami. Baka mas madali ko makuha ang loob niya. Pasensya ka na, Shy Princess. Di ko nasabi agad. Sobrang bilis kasi ng pangyayari. Ganito pala sa probinsya nyo, no? Nakita lang na magkatabi, papakasalan na agad. Naku, wag mo na akong tawaging Shy Princess. Dahlia na lang at saka ganun talaga. Sabi kasi nila ang pagpapakasal ay sagrado. Pero ako hindi ko pa naman nasusubukang ikasal, saka nagbabago na rin ang generation ngayon. Yung iba hindi na pakipot. Mga magulang lang talaga yung may ganung sistema. Inabot niya ang kamay niya. Malambot, makinis, at sa oras na naghawak kami, parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko. Totoo pala yung sinasabi nila, Sir Gimbal. May spark kaming dalawa. Ingat-ingat ka sa pamilyang yon. Maraming chismis tungkol sa kanila. Nagulat ako habang abala ako sa pagbubuhat ng hollow block sa construction site. Bigla siyang tumabi at kinausap ako. Parang ang lapit na ng loob namin sa isa't isa. Kahit wala pang ang isang buwan mula noong kami ang magkausap sa text. Obsessed na obsessed sila sa anak nilang si Lenny. Nagulat nga ako na napangasawa pala siya ng katulad mo. Pogi, matangkad, at maganda ang pangangatawan. Kaya siguro gusto agad nila na ikasal kayo. Maganda ang lahi mo eh. Salamat. Tawagin mo na lang akong Tristan. Ngumiti siya. Doon nagsimula ang pagiging mas malapit namin. Hindi mo talaga mapipigilan, Sir Gimbal. Nalaman ko rin na kanila pala ang nag-iisang tindahan sa street namin. Isang araw, inutusan ako ng biyenan kong bumili ng rekado para sa lulutuin nila. Sakto namang si Dahlia ang nagbabantay sa tindahan. Miss, isang bawang at sibuyas. Makamiss ka naman dyan. Hindi ka na nagre-reply sa last message ko. Pasensya na, nabisi kasi ako. Hayaan mo pag may oras ako, kahit 24 hours tayo na magkausap. Baka mahuli ka pa ni Lenny. Baka palayasin ka niya. Baka di na kita makita dito sa baryo namin. Biro lang. Alam ko naman, Sir Gimbal, na hindi nagbibiro ang babae ng ganon. Nararamdaman kong mas napapalapit na kami ni Dahlia kahit pa may asawa na ako. Hindi yun mangyayari, no? Iniabot niya ang binili ko at ngumiti bago ako umalis. Pero habang palayo ako, hindi ko mapigilan ang sarili kong mapaisip. Baka nga may gusto siya sa akin.
Totoong may asawa na ako, Sir Gimbal. Wala pa ngang 1 taon mula nang ikasal kami ni Lenny. Pero ito ako ngayon, nakikipagkulitan sa iba. Sa totoo lang, mas nakilala ko ng husto ang pamilya ni Lenny. At kahit anong pilit kong intindihin sila, hindi ko talaga sila makasundo. Nasasakal ako, Sir Gimbal. Sa bawat desisyong kailangan naming pagdesisyonan bilang mag-asawa, palaging may opinyon ang nanay at tatay ni Lenny. Oo, siguro tama lang kasi nakikitira kami. Pero minsan, sana kahit konting respeto at espasyo, sana ibigay nila. Parang sila nang tuloy ang pinakasalan ko. Isang araw, habang kumakain kami ng hapunan, kinausap kami. Parang nang pipressure sila. Kailan ba kami magkakaapo? Tumatanda na rin kami. Huwag kayong mag-alala, Ma. Magkakaroon rin kami ng anak sa madaling panahon. Kailan pa? Hindi ko napigilan ang galit ko, Sir Gimbal. Pero syempre, sa isip ko lang ako nagalit. Hindi nila alam. Kahit anong lapit ko kay Lenny, hindi niya ako pinapansin sa kama. Laging pagod. Laging may dahilan. Kaya minsan, napapaisip ako kung may problema ba talaga kami. Baka iniiwasan niya talaga ako o kung ako lang ang may mali. At dahil doon, nabawasan na ang excitement ko sa relasyon namin. Mula sa pangarap na pamilya, naging obligasyon na lamang ang lahat. Sana naman, kahit isang gabi ay pagbigyan ako ni Lenny. Pero wala talaga, Sir Gimbal. Pinagdadamutan ako. At sa gitna ng kakulangan sa lambing niya, sa pag-intindi at sa pagrespeto ko na lang sa kanya lagi, hindi ko napigilang mapalapit kay Dahlia. Si Dahlia, Sir Gimbal, yung tipo ng babae na kahit anong bagay ay game na game siya. Masayahin, palibiro at palaging may kwento. Gustong gusto ko naman makinig sa kanya kasi may sense naman siya kausap. Pero yung asawa kong laging tahimik. Sa bagay, wala naman siyang maikwento sa akin, Sir Gimbal. Dahil nasa bahay lang naman siya. Kaya kay Dahlia mas lalo akong nahulog. Habang nasa side kami. Habang abala kami sa pagkakabit ng bubong ng isang bahay sa kapitbahay nila Dahlia, bigla siyang sumulpot. May dala siyang plastic ng merienda. Tristan! Ano yun? Pwede ka ba mamaya? Birthday ko kasi. Baka pwede kayong pumunta ni Lenny. Maraming handa. May videoke. Di ba mahilig kang kumanta? Naikwento ko kasi noong magka-text kami na mahilig akong kumanta. Isa kasi yon sa talent ko. O sige, anong oras ba? 6:00. O sige. Happy birthday, Dahlia. Nagkatitigan kami. Ilang segundo lang pero para bang humaba ang oras. May gusto siyang ipahiwatig at alam kong pareho naming nararamdaman yon. Kaya agad ko nang iniwas ang tingin at umalis. Pagka-uwi ko, sinabi ko agad kay Lenny, Love, birthday daw ni Dahlia mamaya. Iniimbitahan niya tayo. May handaan at may videoke. Punta tayo. Masama pakiramdam ko. Parang nilalagnat ako.
Napakamot ako ng batok, Sir Gimbal. Itong si Lenny, panira talaga ng moment. Lagi na lang wrong timing talaga. Naku, nagsabi na ako kay Dahlia na pupunta tayo. Nakakahiya naman kung hindi ako sisipot. Ikaw na lang muna pumunta, Tristan. Masama talaga pakiramdam ko. Mahinang sabi niya habang nakahiga sa kama. Namumula ang mata at mukhang pagod. Halatang totoo ang sakit. Huminga ako ng malalim. Pero sa loob-loob ko, naiirita na ako. Lagi na lang may dahilan. Lagi na lang siyang walang gana. Kaya kahit may sakit siya, iniwan ko siya at nagpunta ako sa birthday. Pagkarating ko, agad akong sinalubong ni Dahlia. Nakangiti siya pero halatang lasing. Medyo namumula ang pisngi at muntik nang matumba. Buti na lang at agad ko siyang inalalayan. Paglingon ko sa paligid, kunti na lang ang tao. Mga 5 na lang silang nag-iinuman. Mukhang mga close friends niya. Pero grabe, Sir Gimbal. Yung kapit ni Dahlia sa braso ko, sobrang higpit. Tapos yung mga kasama niya, Sir Gimbal, hiyawan agad. Para bang matagal na akong parte ng grupo. Aaminin ko, nakakatuwa, nakakakilig at nakakatukso. Binigyan niya ako ng isang baso ng Red Horse, sabay kindat pa. Habang umiinom ako, napansin kong nakatitig lang sa akin si Dahlia. Hindi yung normal na titig, yung titig na parang may sinasabi, parang nanunukso. Pwede mo ba akong samahan umihi? Medyo pabulong niya itong sinabi habang bahagyang nakasandal sa balikat ko. Sinamahan ko siya, Sir Gimbal. At doon sa likod ng bahay nila, sa tabi ng banyo nila, siya ang unang humalik sa akin. Mabilis ang pangyayari, Sir Gimbal. May nangyari nga sa amin. Hindi ko pwedeng idahilan na lasing ako. Isang baso lang naman yon. Ang totoo, ginusto ko rin. Ginusto kong makipaglaro ng apoy kay Dahlia. Pag uwi ko, diretso kama ako. Sobrang himbing ng tulog ko. Hindi ko na inabutan si Lenny na gising. Pero noong hinawakan ko ang noo niya, nilalagnat na siya. Niyakap ko siya, Sir Gimbal. Ang kapal din talaga ng mukha ko dahil natitiis ko pa siyang yakapin pagkatapos ng panloloko ko. Pero bigla akong nagising sa hikbi at sa malakas na hampas niya sa akin. Puno ng galit ang mukha niya. Nanginginig ang mga kamay habang paulit-ulit akong hinahampas sa braso at balikat. Manluloko ka! Gulat na gulat ako. Umiilag habang nagtataka kung anong nangyari. Ano bang problema mo? Sino tong Shy Princess? Akala ko pamilya mo lang yung kateks mo. Kaya pala kung ano-ano ang pinipindot mo dyan sa cellphone mo. Yun pala, niloloko mo na ako. Kasalanan ko talaga, Sir Gimbal. Mahina akong magtago. Dapat pala, bago ako matulog, dinilit ko muna ang mga message. Pero ayun, kung kailan tulog na ako. Saka naman tumawag ng tumawag si Dahlia.
isang ring, di marunong magtago. Hindi ko tuloy alam kung anong mas masakit, yung hampas ni Lenny o yung katotohanang nahuli ako. Dahil sa lakas ng iyak ni Lenny, bigla na lang bumukas ang pinto. Pumasok sina nanay at tatay, parehong nag-aalala. Anak, anong nangyari? Malalim ang tinig niya, pero halatang galit na rin sa kung sino man ang nanakit sa anak niya. Lenny anak, bakit ka umiiyak ng ganyan? Hindi ako makapagpaliwanag, Sir Gimbal. Kakagising ko lang noon. Tuloy pa ang utak ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pero itong si Lenny, ayaw talaga magpaawat. Diretso niyang sinabi ang totoo. Niloloko ko ni Tristan. May iba siyang ka-text na babae. May iba siyang nilalandi sa text. Iyak pa rin siya ng iyak habang nagsasalita. Wala na talaga akong takas, Sir Gimbal. Kaya napilitan akong umamin. Pero, syempre, gusto ko ring pagaanin kahit papano ang nararamdaman ni Lenny noong oras na iyon. Natukso lang ho ako. Pero ang mahal ko po talaga yung anak nyo, saka magka-text lang ho talaga kami. Hindi na ho mauulit. Nagpaliwanag ako kahit alam kong sa loob-loob ko, hindi lang basta tukso yun. Pero sinabi ko kung ano ang alam kong kailangan kong sabihin. Napatigil ako sa sinabi sa akin ni Lenny. Buntis ako, Tristan. Napatingin ako sa kanya. Gulat na gulat ako. Hindi ko inaasahan na magkakababy na pala kami. Niyakap ko siya, Sir Gimbal. Doon ko napagtanto kung bakit siya ganon nitong mga nakakaraang araw. Madalas wala sa mood. Madaling mapagod. Buntis na pala siya. Sa totoo lang, nakalimutan ko tuloy saglit ang nangyari sa amin ni Dahlia kagabi. Ngayon na buntis na si Lenny, in-advise talaga sa amin ng midwife na iwasan mo na ang pakikipagtalik, lalo na at masela ng kalagayan nila. Pero lalaki lang ako, Sir Gimbal. Alam mo na, kahit sino naman siguro, may pangangailangan din. Kaya naisip ko, hindi ko muna puputulin ang koneksyon namin ni Dahlia habang buntis ang asawa ko. Sa sideline muna ako kay Dahlia. At sigurado naman ako na game siya. Halata namang gusto rin niya ako. Oo na. Masama na ako. Wala akong konsensya. Pero Sir Gimbal, ako man, hinahanap ko talaga si Dahlia. Pero mas higit sa lahat, siya ang text ng text sa akin. Halos araw-araw natutokso tuloy ako. Dahil doon, pinalitan ko na ang pangalan niya sa contacts. Ginawa kong mama. Sinabihan ko rin siya na huwag masyadong mag-text o tumawag kapag nasa bahay na ako. Ito ang naging setup namin ni Dahlia. Bago ako umuwi galing trabaho, hindi ako dumediretso kay Lenny. Sa kanila muna ako. Madalas naman walang tao sa bahay nila, kaya walang nakakakita. Pagkatapos ng session naming dalawa, uuwi na ako sa asawa ko. Magpapakaasawa sa kanya. Kasi kailangan niya rin ako. Lalo't masela ng pagbubuntis niya. Tumagal ito ng ilang buwan, Sir Gimbal.
Buti na lang at maingat rin si Dahlia. Kaya kampante ako na hindi kami mabubuking. At si Lenny, hindi niya alam na si Dahlia pala ang kausap ko sa text. Ang sabi ko kasi, isang araw ko lang nakatext yun. Naniwala naman siya. Hanggang isang araw, pumunta ulit ako sa bahay nila Dahlia. Nandoon ang pinsan niya, pero busy sa pagbabantay sa kanilang tindahan. Kaya tumakas kami ni Dahlia. Umakyat kami sa taas. Kaso, nagkaproblema sa gimbal. Pagkatapos namin ni Dahlia, bumaba na ako. Hindi kami sabay bumaba. Akala ko makakaiwas ako kahit hindi kami sabay na bumaba. Nauna talaga ako para kunwari walang nangyayari. Pero ang hindi ko inaasahan, kitang-kita pala mula sa tindahan ang mga bumababa ng hagdan. At doon ako nadali. Nakita ko ng biyanan ko habang bumibili siya ng mga rekado. Anong ginagawa mo dito, Tristan? Kinalabutan talaga ako sa gimbal. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Buti na lang at nakapag-isip pa ako ng dahilan. May pinacheck lang po sa akin sa taas, Nay. Inaanay ro yung poste. Kaya pinatignan muna sa akin. Baka ipapaayos daw nila. Pilit akong naging kalmado. Pero tumatagaktak ang pawis ko. Hindi ko alam kung maniniwala siya. Pero umasa na lang muna ako. Pagka-uwi, dumiretso ako sa kwarto namin. Pero bago ako pumasok, narinig kong may pinag-uusapan sa labas ang asawa ko at ang biyenan ko. Nakinig muna ako sandali. At yun na nga, Sir Gimbal. Hindi ako nagkamali. May pagkatsismosa rin pala itong biyanan ko. Ikinuwento niya kay Lenny na nakita niya ako sa bahay ni Dahlia. Buti na lang at hindi ako pinagdududahan ni Lenny. Siguro iniisip niya na magkaibigan lang kami ni Dahlia dahil in-invite naman talaga ako nung birthday niya dati. Pero nagulat na lang ako sa mga sunod na sinabi ng biyenan ko. Nako, iyang si Dahlia. Single yan. Huwag mong hahayaang lumalapit-lapit sa asawa mo, anak. Baka mamaya agawin sa'yo. Kilala mo naman siya. Lagi ka nalang pinag-iinitan ng ulo. Hindi ko ba alam sa kaibigan mo? Hindi na lang maging masaya sa'yo. Hindi naman ganun si Dahlia, ma. Hindi niya siguro gagawin yun, saka pas na yun lalo na may pinagsamahan kami. Pinag-iingat lang kita. Hindi natin alam ang takbo ng isip ng tao. Gaya kanina, magkasama sila sa bahay ni Dahlia. Pero ma, sinabi naman ni Tristan kaya siya nandun. Kasi may chinecheck siyang inaanay na poste. Parang hindi niyo naman alam ang trabaho ni Tristan. Hindi pa rin tumigil ang biyanan ko sa kakapayo kay Lenny. Di ko rin man siya masisisi si Sir Gimbal. Anak niya yon at natural lang na maging concern siya. Kinaumagahan, nagdesisyon ako na maglaylo muna. Natapos na rin naman ang kontrata ko sa trabaho. Kaya naisip kong iwasan muna si Dahlia. Ayoko na munang manggulo. Tahimik kami ni Lenny sa bahay. Kaming dalawa lang. Nang biglang may kumatok sa pinto. Ako ang nagbukas. At gulat na gulat ako sa bumungad sa akin. Si Dahlia. May hawak siyang basket ng prutas. Kinabahan agad ako.
at mahina ko siyang kinausap. Anong ginagawa mo dito, Dahlia? Nandito ang asawa ko. Hindi naman ikaw ang pinunta ko dito. Alam mo naman kung sino. Siyempre, yung kaibigan ko, si Lenny. Ikaw ba ang buntis at kakain ng prutas? Natatawa niyang sabi sa akin. Binuhat pa rin niya ang basket. Parang wala lang. Pero sa loob-loob ko, Sir Gimbal, panigurado ako kung magtatagal pa yan dito. Baka magkagulo pa at baka ay mabisto pa ako. Pasok ka, Dahlia. Nagtaka ako. Sa dami ng oras na pwedeng pumunta si Dahlia, bakit ngayon pa? Ngayon pang ako'y walang trabaho at siguradong nasa bahay lang. Papasok na sana ako sa kwarto. Pero bago pa ako makapasok, tinawag ako ng asawa ko. Tristan, umupo ka muna rito sa sala. Samahan mo kami ni Dahlia. Kinabahan ako, Sir Gimbal. As in, sobra. Kasi isipin mo, kung mabubuking ako, baka mawalan ako ng asawa at higit sa lahat, mawawalan rin ako ng anak. Pero syempre, kung hindi naman ako makikisama, mas lalo akong magiging kahina-hinala, hindi ba? Kaya pinilit kong maging kalmado. Umupo ako sa sala. Nasa harapan ko si Lenny, ang buntis kong asawa, at si Dahlia, ang babae na hanggang ngayon ay tinatago ko. Panay sulyap ako kay Dahlia. Baka bigla siyang madulas o magsalita ng hindi dapat. At napansin ko rin na nanadya siya. Nauhuli ko siyang tumitingin sa akin. Buti na lang, malaki ang tiwala sa akin ng asawa ko at hindi niya ito pinapansin. Nabulabog ang katahimikan namin nang biglang dumating si inay, galing palengke. Ay, may bisita pala kayo. Lumapit si Dahlia at nagmaano. Binisita ko lang po si Lenny. Hindi ho kasi ako nakapunta noong kasal nila. Kaya laking gulat ko na lang na ang laki na pala ng tiyan niya. Swerte talaga ni Lenny at maganda ang lahi ng mapapangasawa niya. Parang nananadya talaga siya, Sir Gimbal. Ngumiti na lang ako ng pilit. Doon ko rin napansin na parang mas nagdududa na ang biyanan ko kaysa sa asawa ko. Nagdala lang po ako ng prutas. Kung gusto niyo po, kuha lang po kayo. Iwan ko na lang po sa table pero hindi na rin po ako magtatagal. Nako, dito ka naman ng halian. Magluluto ako ng paborito niyong ulam dati ni Lenny. Doon nagpanting ang tenga ko. Akala ko, simpleng kakilala lang ni Lenny si Dahlia. Yun pala, best friend niya mula pagkabata. Ang liit talaga ng mundo, Sir Gimbal. Sa dami ng babaeng pwedeng maging kabit ko, best friend pa ng asawa ko. Sige po, auntie. Dito na muna ako. Ang dami ko nang namimiss na kwento kay Lenny. Makikipagkwentuhan muna po ako. Nagtungo siya sa tabi ni Lenny na nakatulala lang habang nakikinig. Nagpa siya akong umiwas. Ayokong magduda palalo si Lenny o ang biyanan ko. Kaya tumulong na lang ako sa kusina. Naghiwa ng gulay kunwaring abalang-abala. Oh, bakit hindi ka na lang makisali sa kwentuhan nila? Akala ko ba close kayo ni Dahlia? Hindi na ho, inay.
Saka time na rin po nila yun. Matagal na silang hindi nagkakamustahan. Ganon ba? Alam mo, si Dahlia, matagal ng best friend ni Lenny. Bata pa lang sila, lagi na silang magkasama. Pero lagi silang nag-aaway dahil sa lalaki. May nanligaw noon kay Lenny na crush daw ni Dahlia. Simula noon, hindi na nagpakita si Dahlia. Hindi ko alam kung may tampuhan pa sila hanggang ngayon, pero mukhang okay naman sila, hindi ba? Matagal na pala silang magkaibigan. Doon ko naalala si Ringimbal yung sinabi sa akin ni Dahlia dati na obsessed daw si nanay sa anak niya. Pero ngayon, naiisip ko na baka sinisiraan lang siya ni Lenny noon. Kaya ikaw, Tristan, anong masasabi mo? Maganda naman si Dahlia, hindi ba? Oo naman po. Pakiramdam ko, tinetesting ako ng biyanan ko. Tinignan niya ako ng diretso sa mata nang sabihin kong maganda si Dahlia. Parang may iniisip na siya sa Ringimbal. Habang nasa hapagkainan kami, kaharap ko si Dahlia at si nanay. Katabi ko si Lenny, ang buntis kong asawa. Tahimik ang lahat na kumakain. Pero sa ilalim ng mesa, ibang laban ang nagaganap sa Ringimbal. Ibang sitwasyon ang kailangan kong pakalmahin. Si Dahlia, inaakit ako. Sinasadya niyang idikit ang paa niya sa legs ko. Dahan-dahan, parang walang nangyayari sa ibabaw ng mesa. Pero sa ilalim, ibang init ang nararamdaman ko. At sa totoo lang, naakit ako. Siyempre, hindi ako papatalo kaya ginantihan ko rin. Hinayaan ko magtagpo ang mga balat namin. Naglalaro kami ng apoy at sa harap pa mismo ng asawa ko. Biglang nahulog ang kutsara ni nanay. Yumuko siya at doon nahuli niya kami ng hindi inaasahan. Kitang-kita niya sa Ringimbal ang paa ni Dahlia nakadikit sa akin. Tumigil siya sa pagyuko. Tumitig muna sa amin ni Dahlia. Pagkatapos ay tinignan si Lenny. Tahimik pero puno ng galit. Bigla siyang nag-walk out. Nagdadabog, galit na galit. Halos masira ang pinto ng kusina sa lakas ng pagkakabukas niya. Ma? Anong nangyari? Sumunod si Lenny sa kanya habang naiwan kami ni Dahlia sa mesa. Ako, halos hindi makatingin kay Lenny. Iwan mo na yung asawa mo. Ha, ma? Ano bang ginagawa ni Tristan at ganyan kayo sa kanya? Tama nga ako ng hinala. May relasyon sila ng kaibigan mo. Pinayuhan na kita. Lenny, harap-harapan ka ng niloloko, anak. Bakit ba nagpapakamartir ka sa asawa mong yan? Sir Ringimbal, hindi ako makalapit. Parang nanigas ako sa kinauupuan ko. Nagkatinginan lang kami ni Dahlia at siya rin. Hindi na makatingin kila inay. Sinisisi ko siya, Sir Ringimbal. Bakit naman ba kasi siya pumunta ngayon? Sa dami ng araw, bakit ngayon pa? Ngayon pang naka-iskandalo kami. Ngayon pang buntis ang asawa ko. Ngayon pang wala akong depensang maibibigay. Sir Ringimbal,
Ito na yung araw na bigla akong sinampal ng biyenan ko. Wala man lang pasabi. Lumayas ka dito. Itinuring ka naming pamilya at parang anak ko na. Anong klaseng hayop ka't pagtataksilan mo siya kasama ang kaibigan niya mismo? Ano? Itong magaling mong asawa at itong kaibigan mo. May relasyon. Naglalandian sa ilalim ng mesa. Kitang-kita ng mata ko. Ang kakapal ng mukha nyo. Talagang sa pamamahay pa natin. Totoo ba yun? Tahimik lang ako. Tinignan ko si Lenny. Wala akong sinagot. Lahat na lang ng mga lalaking napupunta sa akin, gusto mo talagang agawin. Pasensya ka na, Lenny. Hindi ko sinasadya. Nagkataon lang talaga. Matagal na kaming magka-text ng asawa mo. Pero di ko alam na siya pala yun. Sinungaling ka. Kilala kita, Dahlia. Lahat ng meron sa akin, gusto mo. Inggitera ka eh. Pati ang ama na magiging anak ko, akakitin mo. Bigla na lang tumakbo palabas si Dahlia. Ayaw niyang makipagtalo. Wala siya sa pamamahay niya. Naiwan ako sa gitna ng putukan ng salita. Sobrang sakit magsalita ng biyenan ko, pati na rin ang asawa ko. Mag-impake ka na. Lumayas ka habang wala pa si Itay. Pag naalaman ni tatay ito, baka kung anong gawin niya sa'yo. Totoo yon, Sir Gimbal. Si tatay, tahimik pero delikado. Hindi yon tipong nagagalit agad. Pero pag pumutok, literal, may pumutok. Kaya dali-dali akong nag-impake. Ayoko na ng eksena. Saka, mabilis ang chismis sa baryo nila. Diba? Kakalat agad ang kwento sa buong baryo nila. Umalis ako pansamantala. Bumalik ako ng Maynila. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko kapag lumayo ako ay makapag-iisip ako at magkakaroon ng kapanatagan. Pero kinarma ata ako, Sir Gimbal. Una, sumakit lang ang tiyan ko. Akala ko simpleng LBM lang. Uminom ako ng gamot pero hindi tumalab. Tapos, nagsimulang maglabasan ang pantal sa balat ko. Lahat ng parte ng katawan ko. Braso, dibdib, hita, pati puwet, may pantal. Lahat nangangati. Para akong binuhusan ng maraming langgam at bubuyog. Isang linggo akong nagtitiis. Nagpunta ako sa ospital mag-isa. Nakakahiya na kasi. Sa Maynila, uso ang chismis din, lalo na sa boarding house. Wala kaming nakikitang sakit. Healthy ka naman. Sa itsura kong parang may allergy. Sa tingin pa ng doktor ay healthy ako. Wala silang nakitang sakit, Sir Gimbal. Kaya kinabahan na talaga ako. Baka ano nang nangyari sa akin. Kaya naisip kong magpa-second opinion sa ibang doktor. Malusog ka. Wala kang sakit. Sinusubok talaga ako ng panahon, Sir Gimbal. Sobrang init ng panahon kaya mas lalong mahapdi ang mga sugat ko. Isang buwan akong nakakulong sa bahay. Hindi ako lumalabas. Hindi ako nagpapakita. Palaging naka-hoodie.
tinatago ko katawan ko. Sabi ng mga doktor, wala akong sakit. Pero ako mismo, ramdam na ramdam ko na may mali. Kaya napaisip ako, baka karma na nga ito. Baka ito na yung bayad sa lahat ng ginawa kong panluloko. Nabalitaan ko rin na nanganak na raw si Lenny Sir Gimbal. Gusto ko sanang magpakita bilang ama. Humingi ng tawad sa pamilyang naging biktima ng kalokohan ko. Pero nagdadalawang isip ako. Sa itsura kong to, baka hindi lang nila ako ipagtabuyan. Baka pandirihan pa nila ako, lalo na si Lenny. Sinubukan ko siyang tawagan. Ilang beses, hindi siya sumasagot. Ang sakit pala, Sir Gimbal, na wala na ngang nag-aalaga sa akin. Hindi pa ako pinapansin ng asawa ko. Kaya lalo akong nabulok sa bahay. Kaya nagdesisyon na ako na bumalik sa probinsya nila. Baka doon, kahit papaano, may tumanggap pa rin sa akin. Baka si Lenny. Baka siya na lang ang makakakita ng natitira pang halaga sa isang katulad ko. Willing naman akong magbago. Nakakahiya lang talaga. Kasi kung kailan ako nag-iisa at wala nang ibang masandalan, saka ko lang naisip humingi ng tawad at bumalik. Pero wala na eh. Ito na lang ang nakikita kong paraan, saka iniisip ko rin ang baby namin ni Lenny. Pagdating ko sa baryo nila, balot na balot ako. Hoodie, sombrero, mask, kahit ano, basta matakpan lang ang muka at katawan ko. Pagbaba ko pa lang ng tricycle, ramdam kong lahat ng mata ay nakatitig na sa akin. Dati, ganyan din naman. Pero dahil gwapo ako noon, ngayon, pinagtitinginan pero may halong pandidiri. Yung mga pantal ko, naging sugat na. Mahapdi kapag naaarawan. Parang lumalabas na yung loob ng balat ko. Tinatakpan ko dahil baka langawin. Umiinom naman ako ng antibiotics pero hindi talaga gumagaling. Parang walang silbi ang lahat ng gamot. Nang nasa harap na ako ng bahay nila Lenny, narinig ko bigla ang iyak ng sanggol. Doon ko lang tuluyang na-realize na tatay na pala talaga ako. Ang tapang ko ring bumisita pa sa bahay ng asawa kong niloko ko. Sa isip ko, baka may kaunting awa pa siyang natitira para sa akin. Kumatok ako ng ilang beses. Binuksan naman ni Lenny ang pintuan. Tristan? Oo, Lenny. Pwede ba tayong mag-usap? Baka pwede pa nating ayusin to. Iyan ba yung anak ko? Nilapitan ko ang sanggol at dinangkang hawakan ng kamay nito. Mabilis na iniwas ni Lenny ang bata. Naiintindihan ko naman kung bakit. Sa itsura kong to, sino ba naman ang hindi matatakot? Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Wala raw makita ang mga doktor na sakit ko. Nagpa-check up na ako pero wala raw silang mahanap. Kaya hinayaan ko na lang muna. Baka may cancer ka. At baka mahawa ang baby ko. Wala naman daw akong sakit, Lenny. Pero baka
Baka karma ko na to. Baka sinadya ng langit na mangyari to sa akin para tumigil na ako sa pambababae. Para wala nang gustong lumapit sa akin. Paano kung makita ka ng mga magulang ko? Noong huli sabi nila, hindi ka na raw pwedeng papasukin dito. Oo. Alam ko. Kasalanan ko. Pero handa akong humingi ng tawad sa kanila. Sa'yo. Sa lahat. Wala na rin akong matutuluyan. Nahihiya na akong lumabas. Akala ng mga tao, mahahawa sila sa akin. Pinandidirian na ako. Ikaw na lang ang naiisip kong makakatulong sa akin. Halika muna, pumasok ka. Mainit sa labas. Pumasok ako sa loob at napatingin ako sa anak ko sa gimbal. Kamukha ko pala yung anak natin. Nang may narinig si Lenny na mga hakbang papalapit sa bahay nila, bigla niya akong tinago muna sa kwarto niya. Natatakot siya na magalit ang mga magulang niya na pinapasok pa ako sa kabila ng ginawa ko. Maaga yata kami, no? Kamusta ang apo namin? Sana hindi siya lumaki na katulad ni Tristan. Pogi nga pero sayang. Sana huwag magmana sa babaero niyang tatay. Ma? Ano yon? Paano kung pabalikin na lang natin si Tristan? Ang dami niyang miss call at text. Nakikiusap kung pwedeng makipagbalikan sa akin. Hindi naman ganon kadali, anak. Saka baka mahawa pa tayo sa sakit niya. Napahawak ako sa dibdib ko sa regimbat. Ang sakit. Sa lahat ng sinabi, yun ang pinakamalupit. Paano nalaman ni nanay? Hindi pa naman niya ako nakikita. Ma? Hayaan mo, anak. Ang mahalaga, ipinaghiganti kita. Saka yun lang ang nararapat sa mga babaerong katulad ni Tristan. Hindi na nga nakontento sa'yo. Pati magiging anak nyo sinaktan pa. Kahit nasa sinapupunan mo pa lang ang apo ko, naglolo ko na siya. Anong ibig sabihin mo, ma? Basta. Abangan mo na lang kapag bumalik siya. Ano ba ho ang ginawa niyo sa kanya, ma? Kawawa naman si Tristan. Anak, walang dapat kaawaan sa mga taong taksil. Niloloko ka na nga. Iniwan ka pa habang buntis ka. Sa tingin ko, deserve niya yung nangyayari sa kanya ngayon. Wala ni isa mang gagawa ng masama sa'yo hanggat nabubuhay ako. Rinig na rinig ko ang usapan nila, Sir Gimbal. At ako mismo, natakot sa biyanan ko. Ngayon ko lang napagtanto na ganito pala siya. Akala mo mabait, pero kayang-kaya palang manira ng buhay. Sinira niya ang buhay ko. Kaya pala wala raw makita ang mga doktor sa sakit ko. Pinagkaisahan na pala ako ng mismong biyanan ko at ng kung sino pa mang kinuntsaba niyang mangkulam sa akin. Ma, gusto kong lumaki ang anak namin na may ama. Gusto kong lumaki siyang may tinatayo ang tatay. Kung mapapabalik mo pa si Tristan dito, baka hindi na yun lumabas ng bahay.
Tumawa si nanay. Isang mababa, matinis at nakakakilabot na tawa. Nakakakilabot talaga, Sir Gimbal. Iba yung klase ng tawa niya. Halos mabingi ako sa takot. Ma, may aaminin ako. Nandito si Tristan, ma. Binisita niya ako. Huwag niyo naman ipagkait ang karapatan ng anak ko sa ama niya. Nasaan ba siya? Tumayo si nanay at nagsimulang lumibot sa bahay. Wala na akong nagawa, kundi harapin na siya. Hindi na ako pwedeng magtago habang pinaglalaruan ang buhay ko. Ako ba ang hinahanap niyo? Kayo ho pala ang may kagagawa ng lahat ng ito. Anak, bakit mo pinapasok yan dito? Nakakatakot. Baka mahawa pa ang apo ko. Hindi po kayo makakatakas sa mga kasalanan niyo sa akin. Kayo ang may kagagawan nito. At alam niyong hindi ito nakakahawa. Huwag niyong palbasing biktima kayo. Samantalang kayo ang nanira ng buhay ko. Dapat lang sa'yo yan, Tristan. Buti nga at pinapasok ka pa ng anak ko. Kung ako lang ang masusunod, hindi kita hahayaang makatapak ulit sa bahay na to. Ganyan na ho ba talaga kalalim ang galit niyo sa akin? Wala na ho ba akong karapatang magsalita? Pakinggan niyo ho sana ako. Kahit ngayon lang. Sir Gimbal, yun na ang pagkakataon ko. Hindi ko nakakayanin kung lalala pa tong sakit ko. Baka bukas, wala na ako. Kaya pinili ko na lang na magpakumbaba at humingi ng tawad kahit nilalait ako. Pakinggan niyo naman ho ako. Gusto kong humingi ng tawad. Alam kong mali ang ginawa ko pero tulungan niyo naman akong gumaling. Nangangako akong hindi ko na uulitin. Aalagaan ko ang anak niyo. Ang asawa ko, si Lenny. Gaya ng pag-aalaga niyo sa akin noon. At masigit pa, bigyan niyo lang ho ako ng isa pang pagkakataon para itama ang lahat. Para patunayan ko kung gaano ko kaseryoso na magbago. Sana mapatawad niyo pa ako. Sana hindi pa huli ang lahat. Tinignan lang ako ng malalim ng biyenan ko. Nakakatakot. Para bang gusto ko nang umatras. Gusto ko nang lumabas ng bahay. Gusto ko na lang mawala doon. Buti na lang at tinulungan ako ni Lenny. Ma, baka pwede niyo naman bigyan ng second chance si Tristan. Saka masama yung ginagawa niyo. Kung sakaling mamatay si Tristan, dahil sa kondisyon niya, kawawa naman po ang apo niyo. Walang kikilalaning ama. Please po, sobrang sakit na ng katawan ko. Alam ko ho na may mali ako. Sana mapatawad niyo ako. Sana gumaling pa ho ako. Hindi ko na po kaya tong mga sugat. Itong katay sa katawan ko. Ni hindi na nga ho ako makaligo ng maayos. Sandaling katahimikan. Tinignan ulit ni inay. Pero ngayon ay may bahid na ng awa sa mga mata niya. Sigurado ka ba, Tristan? Sigurado ka bang hindi mo na uulitin yan? Oho,
Mahal ko po ang anak nyo. Natukso lang ho talaga ako. Pero ngayon, wala na po. Wala na. Kung mabibigyan nyo lang po ako ng isang pagkakataon, ipapangako kong pagbubutihin ko na po. At doon, Sir Gimbal, unti-unting lumambot ang muka ng biyanan ko. Parang natunaw yung galit niya kahit papaano. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong baka may pag-asa pa talaga ako. Sige, bukas, sumama ka sa akin. Yan ang mahina pero may kapangyarihang sagot ng biyanan ko, Sir Gimbal. Parang nabuhayan ako. Sa wakas, napalambot ko rin ang puso niya. At ngayong may konting pag-asa na, hinding-hindi ko na ito sasayangin. Babawi ako para sa magiging pamilya ko, para kay Lenny. Kinaumagahan, kahit masakit pa rin ang katawan ko, sumama ako sa biyanan ko papunta sa bahay ng kaibigan niyang siya raw ang nangkulam sa akin. Papunta sa isang lumang bahay at liblib na lugar. Balot na balot pa rin ako, nakamas at nakasombrero. Pagbukas ng pinto, isang babaeng nakaitim ang bumungad. Hindi siyang umiti. Wala siyang emosyon. Bumalik ka, madam. Naalala mo yung pinakulam ko sa'yo noon? Kasama ko siya ngayon. Sumulyap siya sa akin mula ulo hanggang paa. Walang bahid ng gulat. Para bang karaniwan lang ang makakita ng ganitong kalagayan. Aba, madam, nagbago na yata ang ihip ng hangin. Mukhang okay na kayo ng manugang mo. Lumapit naman siya sa akin at tinanong niya ako. Tignan ko nga ang mga sugat mo. Dahan-dahan kong itinaas ang bahagi ng hoodie ko at ipinakita ang mga sugat. Wala pa ring reaksyon ng babae. Parang sanay na sanay na. Grabe pala magalit ang biyanan mo. Buti na lang at may natitira pa siyang kabaitan. At buti na lang at bumalik ka. Grabe na pala tong mga sugat mo. Lumalabas na. Buti hindi pa huli ang lahat. Natakot ako noon, Sir Gimbal. Para bang second life ko na to. Pero sa tono niya, may pag-asa pa. At sobrang desperado ko na naniwala ako. Hayaan mo, dahil hindi rin naman ako masama. Pagagalingin ko na yung sugat mo. Magtiwala ka lang sa amin. Tumango ako at tahimik kong pinanood ang sumunod na ginawa ng babae. Dumukot ang babae ng simpleng bulak. Walang langis. Walang gamot. Bulak lang talaga. Dahan-dahan niyang pinunas ito sa mga sugat ko. Sobrang sakit, Sir Gimbal. Hindi ko maiwasan ang mapasigaw. Aray! Napasinghal ako sa sakit. Nanginginig ang boses ko. Para bang may hinihila palabas sa loob ng balat ko. At hindi pala ako nagkamali. Pagtingin ko doon sa bulak, kitang-kita ko ang maliliit na bato at mga uod. Ano to? Paano to na punta sa katawan ko? Ni ako, Sir Gimbal. Nandidiri ako sa sarili ko.
Hindi ko alam kung anong klaseng sumpa ang meron ako. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi normal to. Ang dami niyang nakuha sa katawan ko, Sir Gimbal. Mga bato. Kung i-estimate ko, napuno niya ang isang baso. Buong katawan ko, pati mukha ay may laman na pala na ganon. Para akong hindi tao. Para akong naging imbaka ng lupa. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Bumalik ako sa dati. Nagulat ako. Bumalik ang itsura ko. Parang milagro. May ilang peklat na naiwan pero ang importante ay buhay ako at sa puntong yun, naniniwala na talaga ako, Sir Gimbal. Totoo pala ang black magic. Weird. Nakakatakot. Pero sa totoo lang, nakaka-curious din. Binigyan niya ako ng isang likido. Hindi ko alam kung anong klase. Parang tubig pero malapot. Sabi niya, ipahid ko raw tuwing umaga pagkagising. Sigurado raw siya sa loob ng 1 linggo, mawawala ang mga peklat ko. At hindi nga ako binigo. Pagkalipas ng 1 linggo, nawala ang mga peklat ko. Bumalik ang dati kong karisma. Bumalik ang lakas ko at confidence ko. Pero Sir Gimbal, may isang bagay na hindi bumalik. Yung dati kong ugali. Yung pagiging babaero at hindi marunong makontento. Masaya na ang pamilya ko. Si Lenny, si Baby at ako. Simple pero buo. Magaan na ang paligid. Wala na akong tinatago kahit kanino. Wala na rin akong niloloko. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Bumawi ako, Sir Gimbal, sa asawa ko at sa anak namin. Umiwas ako kay Dahlia. Lumayo at umalis ako sa clan namin sa mga tukso. Kahit magkalapit lang ang bahay namin ni Dahlia, ginawa ko talaga ang lahat para makaiwas. Habulin man niya ako, ako na ang umiwas. Ayoko na ng gulo. Ayoko na muling makulap. Nabalitaan ko na lang, nabuntis din daw si Dahlia. Pero sa pagkakataong to, sa taong walang sabit, huling balita ko, nagpakasal na siya. Masaya ako para sa kanya at masaya na rin ako sa pamilya ko. Kung tutuusin, Sir Gimbal, mabait naman talaga ang mga magulang ni Lenny. Ako lang talaga ang may kasalanan. Inabuso ko sila. Niloko ko ang tiwala. Pero nagbago ako. Tinanggal ko ang pride ko at natuto akong yumuko. At dahil doon, mas naging close pa kami ng mga magulang niya. Si Inay, lagi na akong tinatawanan. Si Itay, minsan nagkukwento na ng mga karanasan niya noong binata pa siya. Parang anak na rin ang turing nila sa akin. Nagdesisyon akong magnegosyo, Sir Gimbal. Doon ko binuhos ang oras ko. Hindi na sa babae. Hindi na sa bisyo. Sa negosyo at pamilya na lang. Lumipas ang panahon. Namatay si Inay. Ang biyanan kong minsang kinakatakutan ko pero minahal na rin sa huli. Pero bago siya mawala, napatunayan ko sa kanya na karapat dapat akong pagkatiwalaan at iyon ang importante. Ngayon, si Itay, mahina na, hindi na kayang magtrabaho. Lagi na lang siya sa bahay.
kami na ni Lenny ang nag-aalaga sa kanya. Si Lenny, housewife na. Tinanggap ang responsibilidad ng pagiging ilaw ng tahanan. Ayos na ang pamilya namin, Sir Gimbal. Tahimik ang buhay. May negosyo, maayos ang bahay, kumpleto kami. Pero minsan bilog talaga ang mundo. Isang araw, may nangyaring hindi ko inaasahan. Hindi ako yung nagloko. Si Lenny na ang lumihis ng landas. Hindi ko alam kung paano ko haharapin. Ako rin naman, may kasalanan dati. Hindi naman ako nanumbat. May karapatan pa ba ako? Kung tutuusin, hindi ko rin masisisi. Siguro may pagkukulang ako, pero Sir Gimbal, nasa bahay lang siya palagi. Akala ko ligtas kami sa tukso. Akala ko sapat na yung ginawa ko. Ang hindi ko talaga matanggap, bakit nakuha pa niya akong lokohin? Pero hindi ako naging masama. Hindi ko siya sinaktan. Hindi ko siya ipinakulam. Kasi kawawa ang anak namin. Kahit pa gaano kasakit, ako na lang ang umiwas. Naghiwalay kami pero maayos. Napag-usapan naming mag-co-parenting para sa anak namin. Hindi naging madali pero mas pinili naming maging magulang kaysa maging magkaaway. Ngayon, may sarili na siyang kinakasama. Kung ako naman ang tatanungin nyo, nananatili akong single. Mas pinili kong mag-focus sa sarili ko. Wala nang kabit, wala nang kalokohan. Aminin ko man o hindi, na-trauma ako, Sir Gimbal. Sa bawat pagkakataong may tumingin sa akin ng may motibo. Ang nasa isip ko agad, baka maulit ang nangyari. At kung maulit yon, baka sa susunod, hindi na kayanin ng katawan ko. Baka mamatay na lang ako. Basta ngayon masaya na ako, Sir Gimbal. Hindi man kami buo. Buo pa rin ang puso ko sa anak ko ngayon ay nasa high school na. Suporta ako sa lahat ng gusto niya. Lahat ng pangarap niya. Sinisigurado kong masasamahan ko siya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Gimbal. Sa lahat ng tagapakinig mo, isang paalala mula sa isang lalaking minsang naligaw ng landas. Masarap magloko sa simula, pero hindi mo alam kung hanggang saan ang kapalit. Isang mapagpalang araw po sa inyo at maraming salamat sa pakikinig.